Black Phoenix, kahit tapusin mo man ako, wala pa rin akong sasabihin sa'yo. Dahil hindi ko alam kung saan kukunin ang antidote na sinasabi mo. Tanging si Johnson lang ang makakapagturo kung saan ang antidote. Mahabang paliwanag ni Venom King. Kasalukuyan silang nasa loob ng Phoenix Underground at magkaharap ni Liam. Bawat isa sa kanila ay may mga kasamang bodyguard na handang umatake sa isang kumpas lang ng kanilang mga daliri. Venom King, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Huwag mo lang ituro ang taong alam mong hindi na makakapagsalita dahil wala na. Sino ang gumawa ng laso na yon? Kailangan yan ngayon ng Red Phoenix. Galit niyang tanong, sabay hampas ng kamao sa ibabaw ng mesa. Dahil sa ginawa niya, umalerto lahat ng mga tauhan ni Venom King. Matalim ang mga mata nito na tinitigan siya. Kung alam ko, bakit ako nandito ngayon sa harapan mo? Madiin ang pagkakasagot nito at saka muling idinagdag. Kung alam mong nandito ako ngayon, dahil natakot akong malaman ni Demon Master ang paglabag ko sa Underworld Fighting Ground, nagkakamali ka. Bakit pa ako matatakot kung naresolba na ni Red Phoenix ang problema ko? Anong ibig mong sabihin? Kunot noon niyang tanong. Ano sa tingin mong dahilan kung bakit pinili ko si Red Phoenix na lumaban kay Lexus? Palaisipan sa kanya ang sinabi nito. Akala niya marami na siyang alam sa Underworld. Ngunit hindi pa pala. Hindi lingid sa atin na si Johnson ay isang malaking isda na gustong kainin ng lahat ng buhay. At isa na ako sa lahat ng iyon. Alam mo bang gustong gusto ko na siyang puksain sa tuwing kasama siya? Ngunit hindi ko magawa. Alam mo kung bakit? Dahil isa siyang big time at walang sino man na pwedeng gumalaw sa kanya. Alam mo, pwede ko naman siyang puksain at ipapalabas na uminom siya ng lason eh. Ngunit bakit sa tingin mo hindi ko pa rin ginawa? Dahil sa nag-iisang taong humahawak sa kanya. Hawak siya ng Triad Board Lord. At ano naman ang koneksyon na sa tinatanong ko sa'yo? Naiirita niyang tanong. Nauubos na ang oras niya sa pakikipag-usap rito. Malaki. At dapat alam mo yun. Dahil pinuksa ni Red Phoenix ang taong hindi niya dapat galawin. Isa ang anak ko sa pinagsamantalahan ni Johnson. At pinuksa kaya sobrang galit ko sa kanya. Nung nalaman kong pinapahanap siya ni Red Phoenix para puksain, natuwa ako dahil mabibigyan na ng hustisya ang pagkawala ng anak ko. Natuwa ka pa pala eh. Bakit kinakailangan mo pang pahirapan si Red Phoenix na lumaban kay Lexus? Gayong pwede mo namang ibigay si Johnson sa kanya. Parang gusto nang manuntok ni Liam. Hindi ako hangal, Black Phoenix. Kapag ginawa ko yan, sa tingin mo ba, hindi ako paghihinalaan ng Board Lord sa planetarium? Mabuti na nakita mismo ng kanilang dalawang mata na si Red Phoenix ang tumapos kay Johnson. Dahil sa narinig, biglang nagdilim ang anyo ni Liam, kaya agad siyang tumayo at sinakal si Venom King. Ginamit mo si Red Phoenix! Talagang tatapusin kita! Galit niyang pinagmumura ito habang sinasakal. Mabilis naman na umalerto ang mga tauhan nito upang protektahan ang kanilang master. Nang makita ito ng mga tauhan niya, mabilis din ang mga ito sa pagtutok ng armas sa mga tauhan ni Venom King. Sumilay ang nakakatakot na ngiti sa labi ni Venom King habang nakatingin kay Liam. Sige, Black Phoenix! Tapusin mo ako. Kahit teritoryo mo to, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Dahil alam ng mga Lords of the Board na inimbitahan mo ako rito sa teritoryo mo. Galit niyang tinulak ito dahil siya mismo alam niya ang rules ng underground. Alalahanin mo, Black Phoenix, kahit pa sacred place mo tong Phoenix Underground, kapag isa sa mga Board Lord ang ginalaw mo, ibig sabihin kalaban mo na ang lahat. Huwag mong kalimutan na tulad mo pareho tayong nakaupo sa planetarium, ang sagradong lugar ng mga matataas na miyembro ng board. Nakayom ni Liam ang kamao. Nalilisik ang kaniyang mga mata habang nakatingin kay Venom King. Binigyan ng hustisya ni Red Phoenix ang pagkawala ng anak mo. Hindi ba sapat na dahilan yun para makipagtulungan ka sa akin upang mahanap ang antidote? Nagpakawala ito ng buntong hininga. Tulad mo, ngayon ko lang din narinig ang tungkol sa needle na yon. Bakit hindi mo subukang makipag-ugnayan sa triad para malaman mo kung sino ang nag-imbento ng needle na yon? At siguradong nakagawa na rin siya ng antidote. Nahilamos niya ang mukha habang nakapamewang ang isang kamay niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Dahil sa laki ng problema niya. Nasa ganun siyang sistema nang muling magsalita si Venom King. Sa tingin ko, hayaan mo na si Red Phoenix na malugutan ng hininga. Dahil sa narinig, muli na naman siyang nag-alboruto na parang bulkan. Umuusok siya sa sobrang galit na sinuntok ang mukha ni Venom King. Akmang muli niya itong susuntokin sa pangalawang pagkakataon nang marinig niya itong mabilis na nagsalita.
Kapatid ni Norquist si Johnson. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko siya magawang puksain. Dahil isa si Norquist sa Lord of the Board ng planetarium. Sigaw ni Venom King. Dahilan upang manatili lang sa ere ang kamao niya na gusto niya sanang ipatama sa mukha nito. Napamura siya at nangihina na maupo sa kanyang swivel chair. Mas lalong nadagdagan ang problema niya. Alam niyang dahil sa pagpuksa ni Ashley kay Johnson, nangangahulugan lang na magiging delikado ang buhay ng ina ng mga anak niya. Black Phoenix, ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harap mo. Hindi dahil kay Red Phoenix, kundi upang balaan ka na layuan siya. Paano ko gagawin yan sa asawa ko at ina ng mga anak ko? Sigaw niya, dahilan upang magulat si Venom King. Buntis ang asawa ko at kailangan ko makahanap ng antidote bago pa mawala sa akin ang mag-ina ko. Namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Napamura si Venom King dahil sa paggamit ni Black Phoenix. Muli niyang binalingan ito. Kung gusto mong mailigtas ang buhay ng mag-ina mo, ngayon pa lang itago mo na siya. Pinakita ni Red Phoenix sa mukha niya sa underground bago niya puksain si Johnson. Alam kong magsisimula na si Norquist sa paghanap sa kanya. Narinig ko may patong na 10 milyon ang ulo ng asawa mo at pwedeng madamay ang mga anak mo sakaling magsimula na ang oras ng paghanap. Muli niyang sinakal si Venom King. Lahat ng ito nangyari sa pamilya niya dahil ginamit ito si Ashley upang puksain si Johnson. Kung alam niya lang sana, siya na lang ang lumaban kay Lexus. Well, sorry Venom King. Lumabag lang din naman ang asawa ko sa rules ng underground. Lulubos-lubusin ko na lang. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Venom King. Namumutla na ito dahil sa pagkakasakal niya. Ginamit mo ang asawa ko para pag-initan siya ng Board Lords. Nangyari to sa pamilya ko dahil sa'yo. Kaya amanis na lang tayo. Pagkatapos sabihin yun, agad niyang kinuha ang kanyang armas na nakapatong sa ibabaw ng mesa at pinaputok ang ulo ni Venom King. Dahil sa ginawa niya, mabilis na kumalat ang lahat ng mga tauhan ni Venom King at kanya-kanya sila nang hanap na mapagtataguan. Ganun na rin ang mga tauhan niya at siya. Maririnig ang pagpapalitan ng putukan at naging pagsabog. Dahil malaki ang Phoenix Underground, umabot pa ng 1 oras bago nila maubos ang lahat ng tauhan ng Wildland. Boss, tawag sa kanya ni Brian nang lumapit na ito. Makikita ang pagdanak ng dugo sa kabuuan ng Phoenix Ground. Tuwid pa rin siyang nakatayo habang nakatingin sa mga tauhan ng Wildland na wala ng buhay. Binalingan niya si Brian. Ilang oras na lang meron tayo, Brian. Yumuko si Brian at tinignan ang oras sa kanyang suot na relo. 2 oras na lang, boss, para ilikas ang kambal at si Mama Ashley. Gawin to sa lalong madaling panahon. Kailangan natin bumalik sa ospital. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Agad silang nakarating ng hospital sa loob ng 15 minutos lang dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ng sasakyan. Leslie, kailangan nating umalis ngayon din. Nagmamadali niyang binuhat si Ashley palabas ng hospital. Master Black, wala na tayong oras para itago si Master Red. Narinig ko kanina ang pagbaba ng reward notice mula sa planetarium tungkol sa patong sa ulo ni Master. Saan mo siya balak dalhin? Saka na natin isipin yan. Kailangan ko pang ilikas sa mga bata. Sagot niya habang palabas ng silid na karga si Ashley. Master Black, nailikas ko na mga bata. Nandun sila ngayon sa White Mansion at protektado na sila ng mga tauhan ni Master. Sa tingin ko doon na muna sila pansamantala habang nag-iisip pa tayo ng lugar na pwede nilang pagtaguan. Natarantang wika ni Leslie. Hindi na kumura pa si Liam. Pasalamat na lang siya at alerto si Leslie para itago ang mga anak niya. Muntik nang mabangga ni Liam ang minamaneho niyang kotse nang biglang may magpaputok sa kanila. Napamura siya at kinuha na rin ang armas upang gumanti sa mga ito na nakasunod sa kanila. Master Black, kami na ang bahala sa kanila. Iligtas niyo po si Master Red. Pagkatapos sabihin yun, agad na nagkatinginan si Brian at Leslie, waring nagkasundo. Sa isang iglap, sabay ang mga ito na tumalo ng kanyang kotse sa magkabilang pintuan upang harangan ang kotse na nakasunod sa kanilang masters. Ginamit ni Liam ang pagkakataon na yun upang magbago ng daan. Binigay na ni Leslie sa kanya ang address ng White Mansion kung saan naroon ang mga anak nila ni Ashley. Binalingan niya ang asawa. Maputlang-maputla ng labi nito. Nakahiga ito sa upuan ng kotse na pinosisyon niya pahiga upang komportable ang asawa niya. Sweetheart, kaya natin to. Hindi kita iiwan sa laban mo. Kailangan nating sabay nalanguyin. Kahit gaano man kalalim at lawak ng dagat. Bubuhatin kita kahit gaano man kataas ng bundok na dapat nating akyatin.
Magsisilbi akong pakpak mo kung kailangan nating abutin gaano man kataas ang ulap. Nakahanda akong apakan ng mga tinik kahit sindami man to ng mga bituin sa langit. Dahil alam ko, pagkatapos ng lahat ng to, magiging malaya tayo pareho na mahalin ng isa't isa. Dapat lumaban ka para sa mga anak natin. Para sa akin. Bumuhos na ang mga luha niya habang nagmamaneho ng sasakyan. Tiningnan niya ang side mirror. Wala nang nakasunod sa kanya. Alam niyang nagtagumpay ang dalawa upang harangan ang mga kalaban nila. Di nagtagal, pinarada niya ang sasakyan sa harapan ng White Mansion. Nagmamadali siyang binuhat si Ashley at dinala sa loob. Sigaw ng dalawang bata at niyakap ang ina habang pinapahiga niya si Ashley sa silid nito. Umangat siya ng mukha at nasa lubong niya ang mga nagbabagang tingin ng mid-50s na babae na hula niya ay ina ni Ashley. Nauna itong lumabas ng silid. Alam niyang gusto siya nitong makausap kaya sumunod na rin siya rito. Gumalaw ang panga niya upang indahin ang sakit dulot ng pagsampal nito. Ramdam niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ngayon sabihin mo sa akin kung gaano mo kamahal ang anak ko. Mahal ko siya higit pa sa buhay ko. Namumuo ang luha niya sa mga mata, ngunit hindi hadlang yun upang matapang niyang harapin ang ina ng babaeng mahal niya. Anong alam mo sa pagmamahal? Hindi mo nga kayang protektahan ang anak ko. Wala kang ibang ginawa kundi paiyakin siya dahil sa iyong ina. Ina ko siya at tulad ni Ashley, ina ka rin niya. Wala ka naman sigurong hinihingi sa kanya na hindi niya binigay. Puno ng emosyon niyang sagot. Nagkakamali ka. Dahil sa'yo kung bakit mas pinili ng anak ko na bumalik sa'yo kahit ayoko. Dahil ikaw ang ama ng mga anak niya. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin ang saktan siya. Nagpakasal ka kay Tala. Hindi ako yun. Nagulat ang Donya dahil sa narinig na sigaw ni Liam. Kung ako po yun, bakit ako nandito ngayon sa araw ng kasal namin ni Tala na dapat sana sa hotel ako? Sobrang mahal ko si Ashley, tita. Kaya yun ang naisip ko na paraan upang hindi magduda si mommy. Si Ashley lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya sana mapatawad niyo ako kung paulit-ulit ko siyang nasasaktan. Ngunit pinapangako ko po. Magmula ngayon, hindi na ako alis sa tabi niya. Pareho namin nalaban ito. Kaya sabay namin tong haharapin. Lumambot ang puso ng ginang dahil sa narinig. Nagpahid ito ng luha at tinitigan siya. Kung ganun, magtitiwala ako sa pangako mong yan. Tutulong ako sa lahat ng laban yung dalawa. We will help, Daddy. Nagulat siya nang sabay na yumakap ang dalawang anak sa baywang niya. Nag-squat siya upang pantayan ang mga ito. You're both amazing kids. Ngunit matutulungan niyo lang si Daddy at Mommy kung mananatili kayo dito sa house ng lola niyo. Habang naghahanap pa ako ng antidote na pwedeng magtanggal ng lason sa loob ng katawan ng Mommy niyo. Mommy will get better. Won't she? Tanong ni Gab. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Of course, gagaling si Mommy. Isa-isa niyang hinalikan ang noon ng mga anak niya at sabay na niyakap ang mga ito. Gayunpaman kahit siya, hindi rin niya alam kung paano gagawin para lang gumaling ang asawa niya. Tita, meron po kayong doktor na malapit na rito na marunong magtanggal ng poison sa katawan ni Ashley? Tanong niya nang tumayo na siya. Tinawagan ko na ang family doctor namin sa San Francisco. Mamayang gabi ang dating niya rito. Thanks, tita. Nag-aalala po ako kay Ashley at sa magiging baby ulit namin. Emosyonal niyang sagot. Buntis uli ang anak ko? Hindi makapaniwalang tanong nito dahilan upang muling mataranta si Liam. Tita, may nangyari kasi sa amin ni Ashley nung nag-honeymoon kami kaya nabuo ulit ang pangatlo namin. Umiling-iling na lang ang Donya at hindi na nagsalita pa. Kids, bantayin niyo muna ang mami niyo. May pag-uusapan lang kami ng daddy niyo. Utos ng ginang sa mga apo na sinunod rin ng mga ito. Nang silang dalawa na lang, kinuwento ni Liam ang lahat na nangyari. Narkes, kilala ko siya. Sambit nito. Kilala niyo po siya? Bakas ang tuwa sa mga mata ni Liam. Kung ganun, matutulungan niyo po ba ako para mahanap ang antidote? Umiwas ang tingin ng Donya. Naglakad ito sa bintana kung saan makikita niya sa ibaba ang kagandahan ng kanyang hardin na puno ng mga orchids. Mortal namin siyang kaaway noon pa. Siya ang dahilan kung bakit nag-crash ang eroplano na sinakyan namin noon ng asawa ko. At hanggang ngayon hinahanap ko pa rin siya. Alam niyang may bahid ng galit at pangungulila ang boses nito. Nagpahid ito ng luha at binalingan siya. Tatawagan ko ang mga tauhan ko sa San Francisco upang madagdagan ang mga tauhan mo sakaling gusto mong puntahan si Norquist. Nandito lang ako sa likod mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, kinuha ni Liam ang telepono at mayroong tinawagan.
Yes, ako to. Sabihin mo darating si Demon Master. Doc, anong lagay ngayon ng anak ko? Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Doña Aika habang nakatingin kay Ashley. Hawak ni Liam ang kamay ng asawa habang naghihintay ng sasabihin ng family doctor nito. Nahihirapan akong tanggalin ang lahat ng lason sa loob ng kanyang katawan. Kumalat na sa buong sistema niya ang lason. I'm afraid kapag tumagal pa ito, hindi na rin kakayanin ng 5 weeks old na ipinagbubuntis niya ang poison. Nahilam si Liam ang muka. Ang anyo niya ngayon, dinaig pa ang natalo sa laban. Kailangan na niya magmadali. Habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon ng mag-ina niya. Nauubusan na siya ng oras. Kailangan na niyang maghanap ng antidote. Bigla siyang tumayo. Nakita niya ang nagtataka na mga mata ni Doña Aika. Kailangan ko nang umalis, ma'am. Wala na po akong oras. Kailangan mailigtas ang mag-ina ko. Hindi na niya hinintay pa ang Donya na sumagot. Agad na siyang humakbang patungong pintuan. Liam! Tigil siya sa pagpihit ng doorknob nang marinig ang mahinang pagtawag sa kanya ni Ashley. Lumingon siya at nakita niya ang malungkot na mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Dare to live, ha? Namumuo ang luha sa mga mata nito. Malaki ang mga hakbang niya na binalikan nito at masayang niyakap. Gising ka na, thanks God. Naluluha niyang hinalikan ng noon nito. I think you both need to talk. Sa labas na muna kami. Sabad ni Doña Aika. Mabuti at nagising ka na. Ngunit pansamantala lang to. It will only last for 5 hours. At muli na naman manghihina ang katawan mo. Kaya huwag ka masyadong magpaka-stress dahil nadadagdagan nito ang pagkalat ng poison sa sistema mo. Bili ng doktor bago sumunod sa Donya palabas ng silid. Ayokong umalis ka. Paano kung hindi ka na bumalik? Wika nito nang silang nalang dalawa ang naiwan sa loob ng silid. Pinahid niya ang mga luha nito sa pisngi. Pansamantala lang naman ako mawawala. Pangako, babalik ako. Kailangan ko lang gawin to para maligtas kayo ng baby natin. Nakangiti niyang sagot. Nakita niya na humawak ito sa tiyan. Sorry, hindi ko alam na buntis ako. Kung alam ko lang, sana hindi na ako nakipagnegosasyon kay Venom King. Lalo lang itong umiyak dahil sa guilt na nararamdaman. Shh, huwag kang umiyak. Nangyari na ang lahat na nangyari, kaya huwag na tayo magsisihan pa. Ang mahalaga ngayon, kung paano at saan tayo kukuha ng antidote. Hinaplos niya ang pisngi nito. Delikado ang gagawin mo. Nasa kamay ng Triad at yung kusang antidote. Narinig ko na to noon nang minsan ginamit ni Lexus ang ganitong trick sa kalaban niya. Hindi madaling makapasok sa lungga ng Triad at Yakuza. Kailangan kakampi mo ang 8 Lord of the Void upang hindi nagalawin ng dalawa. Masters, paumanhin po sa biglang pagpasok. Sabay na lumuhod sina Brian at Leslie sa harapan nilang dalawa upang magbigay ng paggalang. Anong balita? Tanong ni Liam. Tumayo ang dalawa. Unang nagsalita si Brian. Master, nalaman sa taas ang ginawa mong pagpuksa kay Venom King. Kaya hindi lang si Master Red ang may patong sa ulo ngayon, kundi pati ikaw rin. Kasalukuyan na po nagsisimula ang paghanap sa inyo, Master Black. Dagdag ni Leslie. Pinilit ni Ashley ang bumangon at niyakap si Liam. Bakit mo ginawa yun? Paano na mga anak natin? Hey, sweetheart. Alalahanin mong sinabi ng doktor. Baka lalong kumalat ang poison sa katawan mo kapag magpatuloy ka sa paghiyak. Hinalikan niya ang namumutla nitong mga labi upang iparamdam dito ang pagmamahal niya. Pareho silang pumikit at dinama ang init ng halik ng bawat isa. Kahit ang dalawa, Brian at Leslie ay sumabay na rin sa pagpikit upang hindi magkasala ang kanilang mga mata. Sweetheart, listen. Hindi tayo pwedeng manatiling nagtatago. May paraan pa upang maging malaya tayong dalawa. Kailangan ko lang harapin ang pinuno ng Triad. Pero paano? Alam mo bang sinasabi mo? Kahit pasabihin, isa ka sa mga nakaupo sa planetarium, walang magagawa ang kapangyarihan mo kung halos lahat ng nakaupo ang naging kalaban mo. Lumabag ka sa roles ng underworld. Tinapos mo ang buhay ng isa sa mga World Lord na si Venom King. Baka papunta ka pa lang sa Triad, hindi ka na makaabot dahil sa daan pa lang, wala ka na. Humagulhol ng iyak si Ashley. Sabihin man ni Liam na buhay pa ito, ngunit parang pinupuksa na niya sa mga salita niya. Ngunit ano na magagawa niya? Naging totoo lamang siya. Ang nakakatakot na katotohanan ng bumabalot ngayon sa buong sistema niya. Hindi ang lason sa loob ng katawan niya, kundi ang mawala ang lalaking mahal niya dahil sa kagustuhan na iligtas silang magina. Humigpit ang yakap nito sa kanya. Ramdam niya ang mainit na likido mula sa mga mata nito na tumatama na rin sa pisngi niya. Naintindihan kita kung wala kang tiwala sa akin.
No! Agaw niya sa sinabi nito. Hindi to tungkol sa kawalan ng tiwala ko sa iyo, kundi sa kawalan ko ng tiwala sa posibleng mangyari sa iyo kapag nagpatuloy ka. Paano kung hindi ka na makabalik? Paano kung mawala rin ako dahil hindi ka nagtagumpay? Paano mga anak natin? Ay, kahit gaano pa kahirap, susubukan ko pa rin. Kahit alam kong pwede ako mawala, itutuloy ko pa rin. Umalis man ako sa hindi, ganun pa rin ang mangyayari sa atin. Ayokong tingnan lang ang pamilya ko na unti-unting nawawala sa akin dahil wala akong ginagawa. Liam! Sambit niya habang nakasubsob ang kaning muka sa matipunong dibdib nito. Alam niyang hindi na magbabago ang desisyon nito kahit ano pang sabihin niya. Take a rest, huwag mong kalimutan na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Dinampian nito ng mainit na halik ang labi niya sa kahuli-hulihang pagkakataon at maingat siyang binalik sa pagkakahiga. Pinahid ni Liam ang mga luha niya at nagmadali ng tumalikod. Ngunit napatigil siya nang muling hinawakan ni Ashley ang kamay niya. Binalingan niya ito. Patuloy pa rin ito sa pagluha. Promise me, babalik ka. Hintay ka namin ng mga anak mo. Naluluha siyang ngumiti at nagkasunod na tumango. I promise. Sagot niya at binalingan si Leslie. Please, take good care of her. Yes, master. Sagot ni Leslie at lihim na sumulyap kay Brian. Hinawakan nito ang baba niya at mata na tinitigan. Pagbalik ko, mamahalin kita. Mabilis siya nitong dinampian ng halik sa labi dahilan upang mapaawang ang labi niya. Huli na niyang na-realize ang ginawa nito sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Gusto niya itong batukan ngunit wala na ito sa kanyang harapan at tanging pagsarado na lang ng pintuan ang kanyang namataan. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya nang mapansin ang kanyang master na nakatingin sa kanya. Ay! Sigaw niya nang may patalon-talon pa at excited na umupo sa kama ng master niya. Master, kaya pala nakapikit kayo ni Master Black kanina nang maghalikan kayo. Yun pala, walang kasing sarap pag hinalikan ka na lalaking mahal mo. Master, pwede bang hindi na muna ako mag-toothbrush kahit 2 araw lang? Sayang kasi ang labi ni Brian mainit-init rin. Baka matanggal ang marka ng halik niya kapag nag-toothbrush ako, o di kaya'y uminom ng tubig. Pinipigilan lang ni Ashley ang tumawa dahil sa mga sinabi ni Leslie. Gayunman nagpasalamat siya kahit paano alam nito kung paano siya patawanin nang hindi niya nararamdaman ang sobrang lungkot sa tuwing naiisip si Liam. Pwede na rin hindi ka na mag-toothbrush hanggang sa bumalik si Brian. Sagot niya dahilan upang mapangiwi ito. Daddy, babalik ka, promise? Iyak nang iyak si Sam nang magpaalam ang daddy niya na matatagalan itong bumalik. Sigab naman ay pinipilit lang ang sarili na maging matapang. Ngunit nagbabadya na rin ang mga luha nito. Ngunit, hindi na niya ito napigilan na siya naman ang sunod na niyakap ng kanyang ama. Daddy, please, promise, babantayan ko si Mommy. Walang ibang lalaki sa buhay niya kundi tayong 2 lang. Napangiti si Liam dahil sa sinabi ng little boy niya. Ginulo niya ang buhok nito. That's my boy. Asahan ko ang pangako mong yan, okay? Muli niya itong niyakap ng mahigpit. But daddy, kapag hindi ka bumalik kaagad, hahanapan ko ng ibang lalaki si Mommy. Dapat bumalik ka kaagad. Mainipin ako. Sabat ni Sam. Napaiyak siya lalo sa sinabi nito. Alam niyang ito lang ang paraan nito upang bumalik siya kaagad. Ang takutin siya. Sure, my princess. Babalik kaagad si daddy. Ayoko mainip ang baby ko. Lalong bumulahaw ng iyak si Sam nang sabay sila ng kambal na niyakap ng ama. Hindi na nagtagal pa si Liam at baka magbago pa ang isip niya. Si Ashley at ang pinagbubuntis nito ang priority niya. Kapag manatili siya rito, hindi niya makakayanang tingnan lang ito habang unti-unting nanghihina. Master, mayroon po akong hindi sinasabi sa inyo. Wika ni Brian nang buhayin na nito ang sasakyan. Binalingan niya ito sa mga nagtatanong niya mga mata. What is it? Isang beses narinig ko pong may kausap ang mami niyo sa telepono at nabanggit niya ang pangalan ni Norquist. Hindi ko yung pinansin dahil hindi ko alam noon yung tungkol sa mga Lords of the Boards. Ang tanging alam ko lang na ikaw, si Black Phoenix, ang ruler ng Phoenix Underground. Yun pala, marami pa kayong mga Lords of the Boards at isa si Norquist bilang pinuno ng Triad. Nagdikit ang 2 kilay niya sa pagtataka. Pilit niyang inaalala sa utak niya kung may kakilala ang mami niya na nagngangalang Norquist. Wala naman silang pamilya na gano'n ang pangalan. Akmang tatawagan na niya ang ina nang maaalala ang peking Liam na hinar niya. Saan ngayon si Renan? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang peking Liam na inutusan nilang magpanggap.
Kasama siya ngayon ng mami ni Master. Nakamot niyang sentido. Sige, hayaan mo lang. Wika niya. Mas gusto niyang maniwala na walang koneksyon ang mami niya kay Norquis. Makapangyarihan si Norquis at imposibleng magkakilala ang mga ito. Sino nga ba si Norquis? Saan niya kaya ito matatagpuan?